apat na aplikante na lamang ang nakaraos sa ikatlong pagsusulit. Sa wakas, isa-isa na rin silang nakalabas sa Trick Tower at nakalanghap ng sariwang hangin matapos makulong ng ilang araw. Sa inyong lahat na nakalabas ng Trick Tower, binabati ko kayo. Ngayon, ang pang-apat at ang panghuling pagsusulit ng Hunter exams na lamang ang natitira. Dalawa na lang. Ang susunod na exams ay magaganap sa islang nakikita nyo doon, ang Zevil Island. Bago tayo magtungo sa Zevil Island, kailangan nyo bumunot ng numero. Para saan daw? Bakit? Para saan pa? May number na kami, di ba? Para malaman kung sino ang tatargetin nyo, ang kahon na nakikita nyo ay naglalaman ng 24 na card. Sa bawat card, may makikitang numerong nakasulat. Mga numerong yon ng bawat isa sa inyo. Bubunot kayo ng card ayon sa pagkakasunod-sunod na pagdating nyo sa ibaba ng tore. Lumapit na ang unang nakatapos. Okay, ako na susunod. Sa wakas, ako naman ngayon. Uy, kinuha tanong lang. Ano? May sinabi siya tungkol sa mga magiging target. Ibig sabihin ba nun kailangan na maglaban-laban tayo? Oo, malamang ganun nga. Hindi ko pa naiintindihan kung para saan to. Pero dapat may style dyan sa pagbunot eh. Huli ka! Lahat kayo may card na, tama? Ngayon, maaari nyo nang tanggalin ang seal na nakalakip sa mga card nyo. Ang nakikita nyong numero ang inyong target. Kanina, nirecord ng kahon na to kung aling numero ang nabunot ninyo. Kaya hindi kayo pwedeng makipagpalitan ng numero ng target sa iba. Basta't natatandaan nyo na ang numero ng target ninyo, pwede nyo nang itapon ng card kung gusto nyo. Ang dapat ninyong gawin ay nakawin ang ID number ng target ninyo. Yun lang ba? Hindi naman pala natin kailangang patayin. Nasa inyo na kung paano nyo kukunin ang ID ng target ninyo. Ibig sabihin kung kinakailangan, pwede nyo rin itong kunin mula sa bangkay nila. Para sa akin, mukhang yun nga ang pinaka-epektibong paraan. Pwede rin hingin ng maayos. Tumigil ka ba? Hunter ka ba o duwag? Makinig ng mabuti. Kapag nakuha ninyo ang ID number ng target na nabulot ninyo, 3 points ang katubas nun para sa inyo. Kapag naitago ninyo ang sarili ninyong ID number, 3 points din yon. Ang ibang mga ID number na hindi kasama doon, 1 point lang. Kakailanganin nyo ng kabuuang 6 points para makaabante sa sunod at huling pagsusulit ng exams. At dapat makalikom ng mga ID number na may kabuuang halaga na 6 points sa loob ng panahon na ibinigay habang kayo ay nasa Zevil Island. Yun ang mga kondisyon na kailangan nyong tuparin para makapasa sa Phase 4 ng Hunter exam. Malugod ko kayong tinatanggap dito ngayon kayong mga nakapasa sa Phase 3 ng Hunter exam. Ako nga pala magiging guide ninyo habang kayo nandito. Kung sa kayo lahat, ako si Kara. Huwag may inip ha, aabutin lang naman ang biyahe natin sa Zevil Island ng mga 2 oras. At alam nyo ba, lahat kayong 24 na aplikante dito ay agad namin tatanggapin sa Hunter exam sa susunod na taon kung gusto nyo ulit subukan. Ang galing, hindi ba? Kaya kung bumagsak lang kayo ngayon, huwag kayong malulungkot. Pwede nyo naman uling subukan sa susunod na taon. Ang seryoso naman ng mga ito. Dito pa lang, ramdam mong nagsimula na ang laban. Oo nga. Tinanggal na lang lahat ng mga ID numbers nila. At
magtatatago para hindi sila makilala. Ang dadaya. Sa 2 oras na biyahe papunta sa Devil's Island, malaya kayong gawin ang anumang gusto ninyo. Sige, iiwan ko muna kayo. Mag-enjoy lang kayo dito sa barko. Halimbawa lang, ipagpalagay na natin ikaw ang target ko. Hindi kita pagbibigyan porket magkakilala tayo. Dapat lang naman yon. Ganun din ang gagawin ko kung ikaw ang naging target ko. Walang kaibigan dito. Sabihin mo nga sa akin, ako ba ang target mo? Sabi mo halimbawa lang, di ba? Oo nga. Sabi ko nga yun eh. Yun lang yun. Huwag kang praning dyan. Hindi naman ikaw ang target ko. Natakot ka na. Yun naman pala eh. Halimbawa lang talaga yung kanina, hindi ikaw ang target ko. Uy, ha? Musta naman? Kaninong nabunot mo? Ikaw, Kilua. Secret. Huwag ka mag-alala. Hindi number mo nabunot ko, kaya okay, Gon. Hindi din ikaw ang target ko, Kilua. Ano, sabay tayo magpakitaan ng number? Sige ba? Ready, go! Oh, di ba si number 44C? Seryoso? Ang saklap niyan, humalas mo naman. Oo nga eh. Number 199? Sino naman yun? Hindi ko alam, akala ko nga alam mo eh. Hindi. Malamang kung sinong mahihang aplikante lang to kasi hindi ko napansin yung number niya eh. Pagkatapos magbunutan, sinubukan kong hanapin kung kanino to. Pero tinago na ng karamihan yung mga number nila. Ang duduwag lang, di ba? Oh. Gon, May sinabi ka ba? teka, excited ka ba o takot ka? Hindi ko masabi. Siguro, pareho. Kung harapang laban ng pag-uusapan, alam ko naman na wala akong kahit konting pag-asa sa kanya. Pero, kailangan ko lang naman nakawin ng ID number niya, kaya sa tingin ko, malaki din ang pag-asa ko kahit paano, di ba? Oo, Nararamdaman ko na magagawa kong kunin ang number niya. Kaya naman, lalo na akong kinakabahan. Hindi ako basta susuko. tama yan. O paano, good luck na lang sa atin. Huwag ka mamamatay, Gon. Oo, ikaw din, Kilua. Kumusta? Nakapag-unat na ba kayo? Nandito na tayo sa Devil Island. Ngayon, kung maaari lang na bumaba tayo sa barko, sa parehong pagkakasunod-sunod pa rin ang pagkakatapos ninyo sa Phase 3. Ay, ayan na naman. Pagkatapos bumaba ang nauna sa inyo, maghihintay tayo ng 2 minuto bago pwede bumaba ang susunod sa hanay. Ibig sabihin, matagal-tagal pa tayo maghihintay dito. Oo. Mananatili kayo sa islang ito ng 1 buong linggo. Sa loob ng panahong yon, ipunin niyo ang mga ID number na nagkakahalagang 6 points at saka kayo bumalik dito. Kung gano'n, simulan na! Pwede nang bumaba ang aplikanteng unang nakatapos! Nakikita ko na, binibigyan nila ng lamang ang mauulit. Oo, magkakaroon sila ng mas maraming oras magtago at ang pagkakataong manmanan ng pulis ng target nila. Naka 2 minuto na! Pwede nang bumaba ang susunod! Okay, oras na! Ang pangatlo naman! Okay, fight! Sunod na ang pang-7! Ang pang-11 naman! Ang pang-15! Ang pang-20 naman! Pwede na bumaba! 2 minuto na! Pwede na sumunod ang pang-21! Paano?